Makulog na gabi mga kapatid. Umuulan po ngayon eh. Mas kanina malakas na malakas. Ngayon pero may mga kulog-kulog lang po mga kapatid. Ito po ay panahon talaga ng tagulan. Ano? So hindi natin masasabing magandang gabi. Ito po isang makulog at maulan na gabi sa inyo mga kapatid. Pero gayon pa man, maganda pa rin sapagkat andito pa rin tayo. At meron tayong pagkakataon na tayo po ay tapusin na po natin ang paglalakbay dito sa Genesis. Bukas kung lulubin ng Panginoon, magsisimula tayo sa Exodus. Dito po sa Genesis, matutungayan po natin ang kasaysayan mula kay Adam hanggang kay Jacob. Yun po ang makita nating buong panahon ng kasaysayan po sa Genesis. Mula sa simula, kay Adam at kay Eva, Adam and Eve, hanggang sa kay Jacob. Yun po ang buong kasaysayan ng aklat po ng Genesis. Ano po? So dito po sa Genesis chapter 49, ito po yung basbas ni Jacob sa kanyang 12 anak. Mapapansin po natin sa ating pag-aaral sa aklat po ng Genesis na pag namamatay ang isang patriarch, si Abraham, si Isaac, at si Jacob, siya nagbibigay ng basbas sa kanyang mga anak. Mariyan po ang ating makikita. Kahit po si Jacob, ganun din. Dito po sa Genesis chapter 49, talagang makikita natin dito ang pagbabasbas ni Jacob o ni Jacob o ni Israel sa kanyang 12 anak. So, umpisan po natin bago tayo talunin ng kulog. Dito po sa verse 1, pagkatapos ay tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, magtipon-tipon kayo at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyong sa mga araw na darating. Magtipon-tipon kayo at pakinig kayo mga anak ni Jacob at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Hindi natin lang kung sino nagsasalita sa ikalawang talata. Ano po? Doon sa una ay ang kanyang si Jacob. Pero sa ikalawa, hindi natin lang kung sino nagsasalita. Ano po? Ito po mga blessings na ibibigay po ni Jacob sa kanya mga anak ay hindi galing sa kanya. Sapagkat yung mga bagay na darating. So obviously by necessary inference, ito po ay inspired by the Holy Spirit. Minsan may mga tao naghahanap ng specificong talata. Kuminsan wala naman po, pero mayroong mga necessary inferences na nagtuturo sa atin, katulad nito. Para nalaman ni Jacob ang mga bagay na mangyayari sa bukas, hindi naman sa Diyos. Maliban lamang ito sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito yung mga bagay na patungkol sa mga bagay na darating. Di ba? So, ganun po ang makikita natin sa Banal Sulatan. Totoo, mayroon tinatawag na direct command, mayroon direct na verse, mayroong verse na nagpapakita ng example, pero mayroon din po mga nagpapahiwatig na hindi natin maiwasan. So, dito po si katlo, si Reuben. Sa Tagalog, Ruben. Sa English, Reuben. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kalakasan. Siyempre po, dahil lang pagka ang panganay ay usually pinanganak sa kalakasan ng kanyang mga magulang. Bata pa. Maliban lang kung matandang nag-asawa ang kanyang mga magulang. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kalakasan, ang isang pasimula ng aking kapangyarihan. In other words, ay yan ang simula ng pagkakaroon ng anak ni Jacob. Ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan ang siyang kasagdalan ng kapangyarihan sapagkat siya'y panganay. Pero may problema. Dapat siyang panganay, dapat nasa kanyang birthright. Siya dapat tumanggap na 2 beses na mana kaysa sa kanyang mga kapatid. At siya magmamana ng pangalan ng kanyang ama. Pero makikita natin, hindi siya. Makikita natin, kagaya ng kumukulong tubig, ikaw ay hindi mangingibaba. Kaya sumumpa ka sa higaan ng iyong ama. Pagkatapos ay, malakas ang kulog, ay dinumihan mo ito. Sumampa sa aking tulugan. Naalala po natin na
sa unang bahagi ng Genesis, si, 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 si Reuben ay sinipingan niya si Bilha na asawa ng kanyang ama. Ito pong talata. Samantalang naninirahan si Israel sa lupaing iyon, si Reuben ay umayo at sumiping kay Bilha na asawang lingkod ng kanyang ama. At ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga anak na lalaki ni Jacob. So ito po ay isang kalapastanganan kay Jacob. Sapagkat si Bilha ay kanyang asawang lingkod, so concubine. At ito'y sinipingan ni Reuben. Dahil sa kasalanan ito ni Reuben, nalilapastangan niyang karangalan ng kanyang ama, siya hindi nawala ang kanyang pagkapanganay. Hindi siya mangingibabaw sa kanyang mga kapatid. Papasinin po ninyo ang tubig. Ang tubig po ay sa lahat ng elemento ay baliktad. Kapag lahat ng elemento o mga materials, pag ito'y umiinit, siya nag-expand. Ang tubig baliktad. Pag ang tubig kumukulo, siya lumiliit. Dahil nag-evaporate siya. Pag siya ay nagiging yellow, siya nag-expand. Baliktad siya. Lahat ng mga bagay nagko-contract pag lumalamig at nag-expand pag umiinit. Ang tubig baliktad siya. Pag lumiinit siya, nagko-contract, lumiliit dahil nag-evaporate yan eh. At pagka naman ito ay pinapalamig, ito yung nagiging yellow, ito yung nag-expand. So ito sabi rito ni Jacob, kagaya ng kumukulong tubig, ikaw ay hindi mangibabaw. Pasinin niyo, ang kumukulong tubig, hindi siya mahuhulog. Nakita na ba kayo? Maliban lang po yung kanin kasi may halo yun eh. Pero kaya lumaapaw yun. Pero yung tubig talaga hindi. Magkukulo lang siya ng kukulo, tapos nag-evaporate siya. So hindi siya mag-expand. Yan ang baliktad na karakteristik ng tubig. So, yun po makikita natin, si Reuben, bagamat siya'y panganay, ayon po sa pagkasunod-sunod, hindi niya nakuha yung pagkapanganay. Yung pong ibang mga pagpapala rito, hindi natin maintindihan. Hindi na natin kailangan intindihin dahil ito po ay hindi nga natin alam kung kailan partikular na nangyari yung mga ibinasbas ni Jacob. Pero may mga bagay na ibinasbas na maintindihan natin. Dito po sa ika-5 hanggang ika-7, si Simeon at si Levi ay magkapatid. Ang kailang mga sandata ay makasangkapan sa karasa. Huwag na awang pumasok ng aking kaluluwa sa kailang payo dahil sila nga po'y marahas. Huwag isama ang aking espiritu sa kailang kapisana, sapagkat sa kailang galit ay pumatay sila ng tao, at kailang sariling kalooban ay nilulumpo nilang baka. Alam po natin yung una, hindi natin alam yung pangalawa, kailan nila nilumpo yung baka. Sumpahin ang kailang galit sapagkat ito ay mabangis, ang kailang puot sapagkat ito ay malupit, ahating ko sila sa Jacob, at ikakalat ko sila sa Israel. Ganyan. Dito po sa Genesis chapter 24 verse 26, naalala po natin, nang si Dinah ay nalapastangan ni Shechem. Dinaya nila ang mga lahi ng mga Hivites o mga Iveo. Nang patuloy kayo kanya, noong sa ikatlong araw, nagkasakdala ng kanilang sakit ng kailang mga pagkatuli, pinatay sila. Ito sinasabi rito ni Jacob, kay malipit. Kaya kakalat ko sila sa Israel kanya. Si Simeon ay nawala. Papasin nyo, siya napunta kay Jacob, kay Judah. So yung Judah at Simeon nyo. Si Levi, wala siyang manang lupain, pero sila ay kinalat sa iba't ibang syudad. Mayroong mga syudad na inaalat o ibinigay sa lahi ng mga Levita, pero wala silang lupain. Sila nakasingit sa iba't ibang lupa ng kailang magkapatid. Kaya sila nakakalat sa buong lupain ng Israel. Ang pinakamahalaga rito basbas na tayo interesado ay kay Judah. Siya ang pinakamahalaga as far as we're concerned kung ang pinag-uusapan ay yung plano ng Diyos sa kaligtasan ay ang tribo ni Judah. Sapagkat ito yung pinanggalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Ito rin ang pinanggalingan ng pangalang Hudyo, galing sa litang Judah. Marahil ang pinakamarami sila nang sila'y bumalik mula sa pagkalipit. Kaya ang tinawag sa mga lahi ng Israel later on ay mga Hudyo.
Minsan yung mga argument ng iba, hindi lahat ng mga Hudyo ay Israelita, pero hindi lahat ng Israelita ay Hudyo. Mali po yun. Ang salitang Hudyo ay naging pangalan ng lahat ng Israel later on. So dito po, actually, punta na tayo kay Huda. Ito ang pinakamahalaga. Huda, pupurihin ka ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay malagay sa liig ng iyong kaaway. Sabihin, sinasakal mo yung kaaway mo. Ginagapi mo siya. Ang mga anak ng iyong ama, nawa ay bukod sa iyo. So dito po makikita natin, siya po'y magbabagi kanya sa kanyang mga kaaway. Sabi po rito, di ba mga kapatid? Dito po sa Deuteronomy, chapter 33, verse 7. Ito po ang ating mababasa. At itong sinabi niya tungkol sa Huda. Dinggin mo ang Panginoon ang tinig ng Huda at dalhin mo siya sa kanyang bayan sa pamamagitan ng iyong kamay ay paglaban siya at maging katulong laban sa kanyang mga kaaway. So, ginapi ni Huda ang kanyang mga kaaway. Nilagay ang kanyang kamay sa liig ng kanyang mga kaaway. Si Huda ay isang anak ng leon. Siya yumuko, siya yumugbok na parang leon, at gaya ng isang babaeng leon, sino makakagising sa kanya? Alam po ba niyo ang mga leon, hindi lalaki pumapatay. Ang lalaki walang ginagawa yun. Tutulong lang yun. Pinagtatanggol lang niya yung tinatawag na, ano ba tawag sa grupo ng mga lions? Nakalimutan ko na, grupo ng mga leon. Ang mga leon po, ang grupo ng mga leon, puro babae yun. Isa lang yung lalaki. Ang gagawin ng lalaki, pag may ibang leon na lalaki na pupunta, papatay niya yun. Pero sa pagkain at pagpatay para kumain, hindi siya pumapatay, mga babae pumapatay. Kaya kung babaeng leon, gigisingin mo siya, kakainin ka niya. Kakanya, gaya ng isang babaeng leon, sino makakagising sa kanya? Ang siyetro ay hindi mahiwalay kay Huda, niyang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang silo ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Ang siyetro po, o scepter sa English, ay sign ng isang hari. Ito yung inahawak-hawakan sa kanang kamay ng hari. Yan ang simbolo ng kanyang pagkahari at kapangyarihan. Isang hari ang magmumula kay Huda. And obviously, ang Juda ay lahi ng mga hari. So sinasabi dito, ang pagkahari ay di mawawala kay Juda. Although, may mga panahon na walang naghari sa Israel nung galing po sa pagkalipit hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Pero doon pa rin ang lahi ng mga hari sa lahi po ni Juda. At ang ating Panginoon na isang hari ay galing sa Juda. Siya ang ating Panginoon. Siya ay galing sa Juda. Siya ay pinanganak sa Bethlehem of Ephrata. At ang Bethlehem ay siyudad ni David at ito'y nasa lupay ng Juda. Kaya si David ay isang galing siya sa Juda. At si Kristo na ating Panginoon ay galing sa lahi ni David. Kaya nga doon sa Matthew chapter 1 verse 1, this is the book of genealogy of Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David. Yung salitang son po doon, hindi literal na anak, kundi galing sa lahi ni Abraham, galing sa lahi ni David. So, kaya makikita natin, ang ating Panginoon ay isang hari, sapagkat galing siya sa lipi ng mga hari kanya. Tinawag din po dito si Judah na Lion of Judah. Bakit? Sapagkat siya naging makapangyarihan. Ang leon, tinatawag yung King of the Forest. Sapagkat siya makapangyarihan sa gubat. Especially sa Africa. Ano po? Dahil sa ibang lugar, walang leon. Ang leon po ay matatagpuan lang po sa lupay ng Africa. Walang tigre sa Africa. Leon lang. Pero pagpunta sa India, pupunta sa Sumatra, at ibang lugar sa mundo may mga tigre. May Sumatran tiger, kanya. Meron pong tigre sa India. Mas malaki ang tigre sa leon. Kaya lang ang tigre po ay solitary yan. Nag-iisa siya. Ang mga leon nasa grupo yan. So, Lion of Judah. So, siya naging makapangyarihan, ibig sabihin. So, ito yung sa pamagitan ni Haring David.
Sa panahon po ng Haring David, ang Israel ay naging makapangyarihan. At si Haring David ay galing sa Judah. Hari nga eh. Dito po sa pangalawang Samuel, ikalimang kabanata, sa ikasampung hanggang ikalabing tatlong talata. Si David ay dumakila ng dumakila sapagkat ang Panginoon, ang Diyos na maukbo ay kasama niya. Si Hiram na hari sa Tiro ay nagpadala kay David ng mga sugo, ng mga puno ng sedro, mga karpintero at mga kantero at ipinagtayo ng bahay si David. Nabatid ni David na itinalaga siya ng Panginoon bilang hari ng Israel, kanyang itinaas ang kanyang kaharian alang-alang sa kanyang bayang Israel. Bago po tayo pumunta sa 13 kabanata, ang pangako ni Kristo na ating Panginoon bilang hari ay sinabi kay Haring David. Sabi po natin, kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, yung expression na yun, babalik ka sa aking bayan, babalik ako sa aking mga ninuno, yung expression na kamatayan. Aking ibabaon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magbumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Ito po ang makikita nating isang paraan paano natin malalaman na ito'y figurative. Paano magmumula sa katawan itong binhi kung patay na siya? So, hindi yun ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin nun, ito'y galing sa kanyang lahi. Patay na si David eh. Paano magmumula sa kanyang katawan itong binhi yan? Hindi pwede yun. So, tingnan po nyo, ito one rule of knowing whether a verse is figurative or literal kung ito imposible. When it is impossible. Paano manggagaling sa ating Panginoon kay David kung matagal na siyang patay? So, ang ibig sabihin lang, siya'y galing sa lahi ni David. Yung makikita natin. At aking itatatag ang kanyang kaharian. So, siyang hari. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang tron ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamahalang mga tao at ng pangampas ng mga anak ng mga tao. Ito po isang bagay na dapat natin unawain. Ang relasyon ng anak at ng Diyos Ama at Diyos Anak ay hindi sila mag-ama mula lang simula. Kailan sila naging mag-ama? Yung sabi kasi niya rito, ako'y magiging kanyang ama at siya aking magiging anak. Ang relasyon mag-ama ng Diyos, Ama at ng ating Panginoon, nagsimula ng ating Panginoon magkatawang tao. Malinaw dito. Kaya wala kayong mababasang Diyos Ama, Diyos Anak, sa lumang tipan. Nagsasayang lang ng oras yung mga tao na nagsasabi, patutunayan nila lang Diyos ay ang Ama lamang at gagamitin mga Old Testament. Ay, imposible nila mapatunayan. Wala kang mababasang Diyos Ama sa Old Testament. Kahit na anong gawin mo. Wala silang mababasa. Kaya gagamit sila lang mga talata sa Old Testament para patunayan. Hindi na magagawa. Walang mababasa ang ama doon eh. Nagsimula kayo ng relasyon mag-ama ng ating Panginoon ay sinugo niya sa lupa para kanya maging anak. So, ang kanyang relasyon nagsimula nung ipinanganak ang ating Panginoon. At ipinatunayan ng siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. Ito po ang hula sa Psalm 2. Hindi po yung nangyari sa Psalm. Ito'y hula sa Psalm number 2. So, yun po makita natin. So, anong ibig sabihin ng silo? O silo? Ano yun? Ito po ang maganda pag nagbabasa tayo. Anong ibig sabihin ng salitang yun? Eh kung hindi mo alam may ibig sabihin ng salitang yun, paano maintindihan yung talata? Ang ibig sabihin ng silo o silo, rest giver. Tagabigay ng kapahingahan. Sino yun? Ang ating Panginoon. Hindi, ito po ginawa pang kanta ni ng isang singer, di ba? Si Valenciano, Gary Valenciano yun. Nalimutan ko na. Sa Matthew chapter 11, verse 28 to verse 29.
Si Marshall Valdez. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nalulupaypay at habang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahinga. There is the word, rest. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may papagkumabang puso at makakatagpo kayo ng kapahinga para sa inyong kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magala aking pasan. Dito natin makikita ang significance ng Sabbath. Ang Sabbath bilang 7th-day rest ay hindi totoong kapahingahan. Bakit? Sapagkat sa ika-8 araw, ang unang araw sa linggo, ay kayo magtatrabaho. Pagkatapos ng ika-7 araw, magpapahinga, at susunod na araw, magtatrabaho. Saan ang kapahingahan na tunay doon? Ang tunay ng kapahingahan ay kapag wala ka ng, kayo magpapahinga na sa yung lahat ng iyong ginagawa, katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa kanyang paglalala sa ika-7 araw. Kailan yun? Pagdating ng Panginoon. Ay magpapahinga sa lahat ng ating manggawa sa langit. Sino nagbigay ng kapahinga na yan? Ang ating Panginoon. Until the Shiloh comes. Sabihin, ang pag-aari ng Juda, may mga lain ng mga Juda ay mananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon. Patay na yung physical na kaharian na yon, at mayroong panibagong kaharian na spiritual na kaharian. Ang kaharian ng ating Panginoon. The church. Makita natin. Ngayon, susunod na talata, hindi na natin maintindihan kung ano. Itinalin kanyang batak asno sa puno ng ubas at tagguyan ng kanyang asno sa piling puno ng ubas. Nilaban niya ang kanyang mga suot sa alak at ang kanyang damit sa dugos ng ubas. Ang kanyang mga mati namumula sa alak at ang kanyang mga ngipin ay namumuti sa gatas. Siya naging maglalasing. Yun ang sinasabi nito. Hindi natin alam ang tiyak na kahulugan. Si Zebulun ay tataan sa dalampasigan at siya maging kanlungan ng mga sasakyan dagat at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang Sidon. So ito po madaling maintindihan. Ibig sabihin, ang teritoryo ni Zebulun ay nasa tabi ng dagat. Nakikita natin. Ewan ko meron. Ito po, Zebulun. Zebulun, ganyan. So sa tabi raw ng dagat. Sasabi rito. Zebulun. Si Isakar ay magiging malakas na snow na nahiga sa gitna ng mangkawan ng mga tupa at nakakita siya ng dakong kapagpapahingaan at ito'y mabuti at ang lupay na maganda at kanyang inuyuko kanyang balikat upang pasanin at naging aliping sa pinitang pinagagawa kanya. Hindi rin natin alam kung anong partikular na katuparan ng basbas na yon. Si Dan ay ahatol sa kanyang bayan bilang isa sa mga lipi ni Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan, isang ulupong sa landas, nangangagat ng mga sakong ng kabayo, kaya't nauhulog sa likuran ng sakay nyon, aking iniintay yung pagliligtas o Panginoon. Hindi rin natin ang particular na katuparan ng hula na yun. Si Gad ay sasalakay ng isang puluto na mandarambong, ulit siyang sasalakay sa kailang mga sakong. Again, hindi natin alam kung kailan napad yun. Mula kay Asher ang kanyang tinapay tataba at siya magbibigay ng pagkain hari. So marami si Asher na supplier ng hari. Si Naphtali siya babaeng usa na pinakawalan at nagbibigay ng isang magandang pananalita. Pero si Jose, mapapansin niyo, siya paborito ni ako. Maliban kay Judah, siya pinakamahaba sa basbas. At makikita natin ang biyaya ng kanyang basbas. Si Jose mabungang supling. Isang mabungang supling sa tabi ng bukal. So ito po hindi na tumutukoy kay Jose. Ito yung tungkol sa kanyang mga yung galing na po sa mga lahi niya. So sila yung magiging mabunga niya. Ang kanyang mga sayang gumagapang sa ibabaw ng pader. Inigipit siya ng mga biyasa sa pana at namamana at naghihintay na tambangan siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanatili sa kalakasan. Ang kanyang mangkamay ng kanyang bisig ay pinalakas ng mangkamay ng makapangyarihan ni Jacob. Sino yun? Ang Diyos. Sa pangalang pastol, ang bato ng Israel. Sa pamagitan ng Diyos ng iyong Ama na tutulong sa iyo, na makapangyarihan sa lahat na magpapala sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Makapangyarihan. Mighty. Ang pagpapala ng kalaliman na nalalagay sa iba, ang mga pagpapala, mga dibdib at ng bahay bata, ito yung nagpapakilala ng sila'y darami. Ano po?
ang mga pagpapala ng iyong ama higit na malakas kaysa pagpapala ng walang hanggang kabundukan sa kasagaran ng mga puro na walang hanggang. Nawa ang mga yun ay mapapasaulo ni Jose at para sa kilay niya ay binukod mula sa mga kapatid. So ito makikita natin, obviously, si Jose ay magiging mabunga. Higit sa kanyang mga kapatid. Bakit? Dalawang mana niya. Hindi ba siya naging Ephraim at Manasseh? So in other words, siya nailipat sa kanyang pagkapanganay. Kasi dalawang beses ang mana ng panganay, si Jose ay may dalawang mana, hindi si Ruben. Dahil sabi niya, katulad ng tumukulong tubig, hindi mangingibabaw, si Ruben ay hindi nangibabaw sa kanyang mga kapatid. At si Benjamin ay siyang lobong mapangis. At sa umaga nilalamoy niya na sila, at sa gabi pag-ahatiin niyang samsam. Siguro yung karakter ng mga taong magagaling kay Benjamin. So ito pa mga basbas. Sabi ko nga, kuminsan din natin lang anong kahulugan. Kuminsan malinaw ang kahulugan, pero ang pinakamahalaga rito, as far as we are concerned, ay basbas kay Judah. Dahil may kaugnayan sa pagdating ng ating Panginoon ayon sa lahi ni Judah. Nanggaling ang Panginoon ayon lahi sa Judah. Kaya hindi pwede maging sacerdote sa lupa. Kaya kailangan palitan ng kautusan para siya maging sacerdote. Dahil kung mananatili ang kautusan ni Moises, hindi siya maaaring maging sacerdote. Dahil meron ng ibang tribo na naging sacerdote. Yun ang tribo ni Levi. Pero ang ating Panginoon ay galing sa Judah. So hindi siya pwede maging sacerdote ayon sa laman. Sa verse 28, ang lahat na ito ay 12 lipi ng Israel at ito ang sanalita ng kailang ama sa kanila at sila'y binasbasan niya, ang bawat isa ay sa basbas sa kanya. So ito yung pag namamatay ang isang tao ay binibigay niya kanyang basbas sa kanyang anak o sa kanyang mga anak. Ito na po sa 29 hanggang verse 33, pagkatapos ay iniutos niya sa kanila, ako'y malapit nang makasama sa aking bahay. Tandaan po niya pag sinasabi yun. Ang ibig sabihin, malapit na akong mamatay. Ganyan. Ilibing ninyo ako sa tabi ng aking mga magulang, sa yugib na nasa parang ni Ephron na Eteo, sa yugib na nasa parang sa Macpela, na nasa tapat ng Mamre sa lupain ng Kanaan, ang parang na binili ni Abraham kay Ephron na Eteo upang maging libingan. Kumbaga sa mga yaman po kayo, meron silang musoleo. Ano po? Ayun po, makita niyo very basic example ng isang magandang musoleo ay pag pumunta kayo sa panikitan sa may abogado, ano po, nandun makikita niyo malaking musoleo ng mga kuwang ko doon. Napakaganda. O sa panantay, hindi nasipayak lamang na maliit, pero ang laki na, ang ganda. Ganon din po siguro ito, pero hindi po ganon sa ganong comparison, pero meron silang sariling libingan po. At yung nga po ay sa Kuweba ng Macpela. Sino bang nailibing doon? Number 1, doon nila nilibing si Abraham at si Sarah. Si Sarah ang tanging asawa, ang unang asawa ni Abraham at siyang recognize na asawa. At doon nilibing si Isaac at si Rebecca. Kaya yung pong si Isaac ang the best sa mga ito dahil sila ang asawa niya. At doon ko nilibing si Leah. Alam po ninyo ito ang makikita natin by necessary inference. Ano po? Bagamat si Rachel ang mahal ni tawag doon ni Jacob, ano po. Pero si Leah ang lumilitaw na talagang asawa niya, mga kapatid. Kaya siya'y nilibing sa kuweba ni Macpela. Pasilin niyo, naging asawa ni Abraham si Hagar at si Keturah, hindi sila nilibing doon. Si Sarah lang. Naging asawa ni Jacob si Rachel, si Bilhah at si Silpa, pero hindi sila inilibing doon. Ang inilibing lamang si Leah. So lumilitaw rito na yung unang asawa ang talagang asawa. Kasi dito pagpapasinin po natin ang mga inilibing doon. Sa parang at sa yugib na doon na binili mula sa Maknihet. Nagsabi rito, pagkatapos na si Jacob ay makapagbili sa kanyang mga anak,
Itinikom niya ang kanyang mga paa sa igan at siya nalagutan ng hininga at naging kasama ng kanyang bahay. Siya 147 years old. Kung kumpara sa ating lifespan ngayon, mahaba yun. Pero kung kumpara sa lifespan ni Matasela at mga sumunod na mga tao, maikli yun. Papaikli ng paikli ang buhay ng tao as time goes by hanggang sa panahon natin ngayon. Sa Genesis 50, yumakap si Jose sa kanyang ama, umiyak sa harapan niya at tinalakan niya. So ito po ito'y lalaki, naku. Si Jose, lalaki, at ang ama niya, lalaki. Pero makikita natin isang tender scene ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama. So makita siya umiyak, tanda ng kalungkutan, at siya'y inalikan ang kanyang ama. Iniutos ni Jose sa kanyang mga magagamot na naglilingkod sa kanya na imbalsamuhin ang kanyang ama at inimbalsamo ang mga magagamot si Israel. Pasinin po natin, nung mamatay si Sarah, ano sabi ni Abraham? Binili nga po niya ang lupay ni Ephron na Hittite sa ayan nga pong Cave of Macpel. Ano sabi niya? Para mailis ko na aking patay sa aking harapan. Wala tayo nabasang inimbalsamo si Sarah. So in other words, wala silang ganong klaseng kagawian siguro. Pero itong mga taga-Ehipto, meron silang technology ng pag-imbalsamo. Dahil tayo. Dahil ito 40 days. 40 days ang epekto ng kanilang imbalsamo. Sabi nito, iniutos ni Jose sa kanyang mga manggagamot na naglilingkod sa kanya na imbalsamuhin ang kanyang ama. At inimbalsamo ng mga manggagamot si Israel. Gumugol sila ng 40 araw na siyang kailangan upang matupad ang pag-imbalsamo at ang mga ipsa'y tumangis para sa kanya ng 70 araw. Hindi natin alam kung sila'y tumangis dahil sila'y nalulungkot sapagkat ito ang ama ni Jose o ito lamang kailang kaugalian. Pero maraming una na po sapagkat ito ang ama ng kailang Panginoon na si Jose. Sila rin po ay nag-iinagpis at nalulungkot. Ano po? Gumugol sila ng si Kapat. Na makaraan na ang araw ng kanyang pagtangis, si Jose nagsalita sa bahayan ng Pharaoh. So 40 days. Kung ngayon nakatagpo ng biyaya yung paningin, ay sabihin nyo sa pandinig ni Pharaoh, pinanumpa ko na aking ama na sinasabi ako'y malapit ng mamatay. Ililibing mo ako doon sa libingan na aking hinukay para sa akin sa lupain ng Kanaan. Kaya't ngayon ay nakikiusap ako na pahintulutan niyo ako'y umalis at ilibing ko aking ama at muli akong babalik. So bilang isang respeto sa kanyang hari, bagamat siya makapangyarihan sa lupain ng Egypto, siya pa rin maging ang basbas ng Pharaoh. Kailangan kong ilibing ang aking ama kanya sapagkat siya nangako na ililibing niya si Jacob, hindi sa Egypto, kundi sa Kanaan. At siya babalikan niya. Siyempre at this point in time, hindi sila pupunta sa Kanaan. Dahil hindi pa yung takdang panahon. So andun pa rin sila sa Egypto. Doon sila niligay ng Diyos. So maghihintay sila ron. Kaya babalik si Jose. Babalik ako kanya. Si 6. Sinabi ng Pharaoh, umalis ka, tilibing mong iyong ama, ayon sa kanyang ipinasumpa sa iyo. Dito rin po natin makikita kung gaano katapat ang mga tao noong unang panahon sa pagtupad ng sumpa o ng isang vow o ng isang promise. Pagka ito yung ginawa at kay sumpa, kailangan mong gawin. Kaya sabi ni Pharaoh, sige kanya gawin mo. Ayon sa pinanumpa mo sa iyong ama kanya. Kaya tumalis si Jose upang ilibing ang kanyang ama. Kasama niyang umalis ang lahat ng lingkod ng Pharaoh. Dito natin mapapansin, makikita ang dakilang respeto ng Egypto kay Jose at sa kanyang ama. Ang buong lingkod ni Pharaoh ay kasama. Ang mga matatandang pinuno sa kanyang sangbahayan at ang lahat ng matatandang pinuno sa lupay ng Egypto.
So kung titignan niyo yung funeral march ni Jacob, makikita mo may mga taga-Egypto doon. Hindi lang yung kanyang mga lahi ang nandun doon. So yun ang laking karangalan na ibinigay kay Jacob ng lupain ng Egypto. Bakit? Sapagkat si pinagpalang Diyos. Nakikita ni Pharaoh na si pinagpala dahil si Jose pinagpala ng Diyos. Saka sabi nga po ng pangako, pagpapalain ko nagpapala sa iyo at susumpay ko, susumpa sa iyo kanya. So nakita niya habang sila naglalakbay, maraming mga Ehipto doon, yung matatandang pinuno at ang lahat ng matatandang pinuno sa lupain ng Ehipto. In other words, matatandang pinuno sa mga Israelita at matatandang pinuno sa lupain ng Ehipto. Ang buong sangbayan ni Jose, ang kanyang mga kapatid at ang sangbayan ng kanyang mga ama. Tayong ang kailang mga anak lamang, mga kawad, baka ang iniwan nila sa lupain ng Goshen. Marahil kasama rin nila kailang mga asawa kasi walang bilanggit na naiwan yung mga asawa, di ba? Umahong kasama niya ang mga karwahe at ang mga nangangabayo, iyon ay isang napakalaking pangkat. Yun din po ay para sa kailang proteksyon. Malayo din po yan, hindi mo ba? Yun po ay approximately 847 kilometers. Matagal din ang paglalakbay po yun. Kaya binigyan sila ng mga karwahe siguro marahil para bumilis ang kailang paglalakbay. Kasi kung naglalakad ka lang, yung 847 kilometers, matagal po yun. Isipin lang po ninyo, kung kayo maglalakad mula sa Tarlac hanggang sa Angeles City, matagal ka maglalakbay. Noong pong unang panahon, naglalakad ka mula Angeles hanggang sa bahay namin sa Doo, ilang oras na yon? Ilang kilometro lang po, 7 kilometro lang yun. Ilang oras na yon? Kung maglalakad ka pa ng wait ko mo lang 847 kilometers, matagal din pong paglalakbay yan. So marahil po nagbigay din ng proteksyon ang Pharaoh doon sa pangkat na yun. Sa ikasampu po, sila nakarating sa gikan na sa Atad na nasa kabilang ibayan ng Jordan, at do'y tumangi sila ng malakas at napakatindi. Kanyang ipinagluksa ang kanyang ama sa loob ng 7 araw. Isipin natin gaano katagal itong bangkay ni Jacob. Nagtinanatili sa 40 days, doon pa tumalab yung imbalsamo, di ba? 40 days, tatagal mag-epekto yung imbalsamo sa loob siguro, full capacity ng imbalsamo. Tapos, naglakbay pa sila, hindi natin alam ilang araw. At ngayon, nagkano pa siya ng 7 araw. Na makita naman Kananeo, na nakatira sa lupain yun ang pagtangis sa giikan sa Atad ay kailang sinabi. Ito isang napakalaking panaghoy para sa Egyptio. Sisipin nyo, yun ang makikita na, sabi ko nga, ang kailang pinagluluksa ay hindi Egyptio. Hindi siya taga-Egypto. Siya isang Hebreo. Sinira lahat ni Jose ang kanilang kaugalian sa Egypto. Makikita natin. Hindi pwede magsama ang mga Egyptians at mga Hebrews sapagkat may kasuklam-sukulam. Pero magkasama sila rito. Hindi pwede ang mga pastol sa lupain ng Egypto dahil kasukla sa mga Egypto pagkapastol. Pero sila yung mga pastol na tumira sa lupain ng Goshen. At dito sila tumatangis at nagluluksa sa isang hindi taga-Egypto, kundi isang Hebreo kanya. Kaya nakita ng mga taga-Cananeo, ito isang napakalaking panaghoy para sa Egyptian. Kaya ang pangalang itinawag dito ay Abel Mizraim. Ito'y nasa kabilang ibayo ng Jordan. Ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa inutos sa kanila. So, ang pinag-utos ni Jacob sa kanyang mga anak, yun ang kailang ginawa. Dinala siya sa kanyang mga kamay, dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan at nilibing siya sa yungib na Makpela sa parang na binili ni Abraham upang maging libingan mula kay Ephron na Hiteo sa tapat ng Mamre. Pagkatapos po ng paglilibing po ni Jacob rito, and obviously sila ay nakalibing doon, wala na tayong ibang
nabasang inilibing doon. Hindi natin alam kung si Jose nung siya namatay, sabi niya, dalhin yung aking mga buto sa lupain ng Kana. Hindi natin alam kung doon siya nilibing. Kung siya nga po naging panganay ng lupain ng lahi ng Israel, doon siya nilibing. At marahil ang kanyang asawa. Pero wala na tayong makikita written record kung sino pang nilibing sa kuweba ni Macpela pagkatapos po ng kamatayan at pagkalibing kay Jacob. At pagkatapos niyang mailibing ang kanyang ama, bumalik si Jose sa Egypto kasama ang kanyang mga kapatid. Lahat ng umalis na kasama niya sa paglilibing ng kanyang ama. So bumalik sila sa lupain ng Egypto. So ito po ang katapusan ng buhay ni Jacob. Ano po? Sabi niya, kung ikukumpara ang kanyang buhay sa naging buhay ng kanyang ama at ng kanyang lolong si Abraham, mas maganda naging buhay nila kanya kaysa sa akin. Yun ang bigkas niya sa Pharaoh. So siya namatay ng 147 years old nung siya namatay. Na makita naman kapatid ni Jose na ang kailang amay patay na, ay kailang sinabi, baka si Jose ay may galit sa atin, kanya. At tayo tiyak nagagantihan sa lahat ng kasamang ginawa natin sa kanya. Itong mga napakabigat siguro ng kanilang guilt sa ginawa nila kay Jose. Ano po? Despite yung pinakita ni Jose na kabutihan sa kanila, ngayon pa rin iniisip nila, patay na ng ating ama. Paano kaya ito? Paano kung ano po, kung minsan na pagka naghahang po yung video, baka sa inyo yun. Kasi ang aking video po rito, ayon po dito sa aking monitor ay 1.4 megabytes per second. Ngayon, nagiging 1.6, minsan nagiging 1.7, minsan nagiging 2.0 pa nga. Yan po yung mabilis. So marahil pag nagang video ay doon sa inyong bahagi, ano po, sa internet. Kasi ang problema ng internet, iba yung pinanggagalingan doon sa reception. Ang ibig ko sabihin, kung minsan mabilis yung pinanggagalingan, yung pupunta niya mabagal. So, talagang hindi kaya ng mag-aang yung video. Kasi dito 1.7 Mbps na itong aking video. So, bisip mabilis po yan. Dati nga po ay napakabagal lang po nito eh. Pero huwag maging magalala, pagka pinanood po nyo sa YouTube o pagkatapos nito, maganda na. Wala na po yung mga ganong klaseng umiinto-into. Ano po. So, yun ang kailang katindi ng kailang guilt. Kaya pinasabi nila kay Jose, iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito ang inyong sasabihin kay Jose. Inihiling ko na ipatawad mo ang pagkakasalang iyong mga kapatid at ang kailang pagkakamali sapagkat sila'y gawa ng kasamaan sa iyo. Iniling namin na ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Si Jose umiyak nang sila'y magsalita sa kanya. Sabi, dahil si Jose sa kanya, wala na yun. Tinatawad na niya ang kanyang mga kapatid kahit wala lamang diretsahang sila mangin ng tawan. Ano po? Kaya siya umiyak, sabi, siguro sa kalungkutan dahil hindi pa sila naniniwala sa kanya. Ang kanyang mga kapatid, lumapit at nagtarpa sa harapan niya at kaya sinabi, narito kami na yung mga lipit. Subalit sinabi niya siya sa kanila, huwag kayong matakot. Sapagat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kanya. Kayo nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyaring gaya ng sa araw na ito upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya huwag kayo ngayong matakot. Pakakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya sila inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. So, hindi sa Diyos kanya. Para gawin niya, iniisip ng kanyang magkapatid. Siya'y tao katulad nila. So, pinatawad na niya siya ang kanyang mga anak, kapatid. Ano po? Yan po ang epekto ng pagkakasala sa ginagawa natin. Lalo kung laban sa kapwa natin. Minsan yung guilt, napakalaki. Halos hindi mo makalimutan. Kung minsan yung pinagkasalahan mo, nakalimutan na yung kasalanan mo eh. Pero ikaw, hindi mo pa rin makakalimutan. Katulad na nangungutang yan. Kung sinabi na nangutang na siya'y nakalimutan yung utang niya, sinungaling yung taong yun. Hindi kailan makakalimutan ng nangutang-utang niya.
Kumisan nagpangutang, nakalimutan na yung utang. Kasi hindi na niya alam kung may utang ka nga sa kanya o wala. Pero yung nangutang, kailanman hindi makakalimutan nyo. Sapagkat siya mangutang. Ganun din na may pagkakasala. Hindi mo makakalimutan, malibay kay patawarin ng pinagkasalaan mo. Sa 22, si Jose ay nanirahan sa Egypto at siya kanyang sangbahayan ng kanyang ama at si Jose nabuhay ng 110 taon. Mapapasin niyo, pababa ng pababa, no? Si Jacob ay 147 years old nung sinamatay. Si Jose ay 110 years old. So, mas mahabang buhay ni Jacob kay Jose. Nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 saling lahi. Ibig sabihin, no? Ano ba yung 3 saling lahi? Ang una ay si Jose. Ang pangalawa ay si Ephraim. So, yung mga anak ni Ephraim ay 3 saling lahi, di ba? Gayon din ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay pinanganak sa mga tuhod ni Jose. So, nakita niya ang kanyang mga apo. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y malapit ng mamatay. Ngunit kayo tiyak na dadalawin ng Diyos. In others, tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako na ibabalik sila sa lupain ng Kanaan. Tutuparin niya yun. Dahil ang Diyos na nangako. Ngayon, balik tayo doon sa Diyos. Ito bang Diyos na dadalaw sa kanila? Ito bang Ama? Kung wala man tayo mababasa ang Ama dyan eh. Ang salitang Diyos na yan ay Elohim. Siya po yung plural. Sino ba yan? Yan ang Ama, yan ang Anak, at yan ang Espiritu Santo. Yan ang nagkakaisang Diyos. At dadalhin kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac, at Jacob. Pagkatapos ipinanumpa ni Jose ang kanyang mga anak, ang mga anak ni Israel na sinasabi, kapag dinalam kayo ng Diyos, dadalhin niyo aking mga buto mula rito kanya. Sapagkat hindi siya taga roon. Siya'y taga Kanaan. Nandito po ang transition nila. Sila galing sa Ur of Chaldees. Tapos napunta sila sa Haran. Tapos itong mga ito, sina Abraham o si Isaac ay pinanganak na sa lupain ng Kanaan. Si Jacob ay pinanganak na sa lupain ng Kanaan. Ang lahat ng mga anak ni Jacob ay pinanganak sa lupain ng Kanaan. So sila taga Kanaan. Bagamat hindi kanila yung lupain na yun. Pero sila ay pinanganak sa Kanaan. At si Jose pinanganak sa Kanaan. So siya bumalik sa kanyang bayan, sa kanyang mga ninuno. Ibig sabihin siya nung ay namatay. Kaya namatay si Jose sa gulang ng 110 taon at kailang inimbalsamo siya at siya nilagay sa isang kabaong sa Egypto. Pero by necessary inference, yung sinabi ni Jose, dadalhin niyo aking mga buto. So yung pang-imbalsa mo sa Egypto sa panahon ni Jose ay hindi ganun katagal. Yung pong mga pharaoh na nakita sa mga pyramid, Great Pyramid sa Egypt, iba yung imbalsa mo no. Ang kaya, naging mami sila eh. So sila na-preserve sa mahabang panahon. Pero dito yung ordinary imbalsa mo, ay mayroon din katapusan. Bubulok pa rin yung tao na inimbalsa mo sa pamamagitan ng ikan. Meron pa tanong dito, bagamat nasa kabilang, hindi po sa ating pero dito po sa word, kanya. Pak. Lion. Sabi ni Sister Jing. Pak. Kanya. Pak. P-A-C-K. Tapos, may tanong siya. Dahil nakita yung 40 days na imbalsa mo. Hindi kaya dyan nanggaling yung tinatay ng 40 days ng mga patay ng mga Katoliko? Actually, ito yung nanggaling doon sa pananatili ng Panginoon sa loob pagkatapos siyang mabuhay na muli sa loob ng 40 days. Siguro yun ang pinagbabasyan niya. Dito po sa Acts chapter 1. Ano po? Basahin natin. Hindi po nagkakamali. Minsan pagka nagkakaedad ka na, yung memory hindi na kasintulad nung tayo may kabataan. Ano po, sabi dito.
Dito po sa Acts chapter 1 verse 3. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things concerning to the kingdom, speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Siguro din nila kinuha yun. Dahil pagkatapos sa buhay na magaling ng ating Panginoon, bago siya makat sa langit, nagpatuloy pa siya ng 40 days. Sa paniniwala po ng ating mga kaibigang mga Katoliko, pag namatay ang isang tao at siya'y mabuting tao, siya'y darat pupunta kagad sa langit. So siya muna ay mananatili ng 40 days sa lupa bago siya akat sa langit. Yun ang kailang pinaniniwalaan. At dati ko rin pinaniniwalaan once upon a time. Pero siyempre hindi na. Tayo po'y Kristiyano na ngayon. So wala akong nakikitang katanungan. Arnold Dasilo, gandang gabi po sa lahat na nakikinig. Aljan Acampo, good evening po sa lahat. Rufert, hirap ng pangalan ng kapatid na ito eh. Rufert. Wala na po sa mga Pampangan, mahirap yan. Rufert. Good evening po ulit. July Divine Albano Duterte, watching from Digo City, Davao del Sur. Nakarating na po ako dyan ng ilikod at nakatulog na ako sa bahay ni kapatid na Judy noong 2003. Maricel Sanchez Atibagos, mapagpalang gabi mga kapatid, patuloy po tayo mag-ingat. God bless, tama po yun, mag-ingat po tayo. Rufert, good evening po. Ulit na naman, dala pangalawa na yan. Medic Canono, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Rupert, meron siyang binanggit na pangalan. Esther Floresca, good evening po sa lahat. Jojo Campo, good evening po. Edna Delfino Villamayor, good evening po sa lahat. Koji Kimson, ito po yung taga Taiwan po. Gandang gabi po sa lahat na nakikinig. God bless all. God bless us all. Pero siya yung taga Quirino sa San Pascual. Sherwin Balbaboco, sabi, meron labitaw na. Good evening po, Brad. Kanya. Joshua Armada. Ang tatay po nito ay kilala ko ano po. Watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur, June Bautista. June, kaya may age eh. Napakirabig kasi. Listening now, kanya. Tapos, read the alley. Click share, click na po. Nakalimutan ko yung like po itong iba rito. Like. Ricky Alili. Magandang gabi mga kapatid. Robelio Lino Talaogon. Magandang gabi Brad. Nida Deniza Villamin. Maayong gabi Brother Lordy. At sa tanan, kaya magandang gabi Brother Lordy sa lahat. Yan po ang ibig sabihin. Maraming salamat sa inyong mga comments. So, ngayon po, sa ating po mga panguling mga awit, ano po? O talagang hindi po tayo taga rito, ano po? Ang ating tunay na tahanan ay ang langit. Kumisyon po, pag kami nananalangin, minsan nakuha na po ng mga kalalaking sa Angeles. Nadalain ko, pag closing prayer, sinasabi ko, kami uuwi na sa aming pansamantalang tahanan. Sa totoo, yun po ang totoo. Ang mga tahanan natin dito, pansamantala lang. Hindi ito ang tunay na tahanan. Ang tahanan natin ay ang langit. That's our real home. Our home in heaven. Ito po ay nihanda ng Panginoon para sa ating tirahan for whole eternity. So, yun po ay makita natin ngayon pong araw na ito, hindi rin po isang mga balitang hindi maganda actually, dahil nga po ang isang kapatid ay parang may COVID po yata siya, ano po, naibalita sa akin Brother John Bautista na po 50% lang oxygen, blood oxygen level, ano po, medyo hindi maganda po yun. At ganun din po si kapatid na Brother June Apatan. Siya po ay makakaral ng Mambaling Church of Christ. Siya po ay, although asymptomatic, pero siya ay na-COVID rin. Po. Siya ay nakakulong ngayon sa bahay niya.
Kahapon, nakaka-6 na araw na kanyang kapatid. Nasa kalahati na po siya. At yung pamangkin po namin, anak ng yung Sister Malay, si Patish, na po ay nasa quarantine ngayon. Buti lang po at siya po ay improve na. So, kinuha po at nilagay sa isang quarantine facility na po. Ibig sabihin, hindi talang kailangan tayo mag-iingat. Kumisan, ito po, hindi wala kung paano ka mag-iingat. Naka-face mask ka, naka-face shield, social distancing. Maya, makakakuha ka pa rin ng COVID. Hindi mo lang kung nanggaling yung COVID na yun. Lalo hindi mag-iingat. Napakalakas ng loob na walang lalabas ng bahay, walang face mask, walang face shield. Tapos lumalapit-lapit pa sa ibang tao. Hindi po kasi natin lang kung sino may COVID o wala. So, ang dapat nating maging attitude, lahat na nakikita may COVID, para ikay lalayo, magkakaroon social distance. Kasi kung sasabi, wala ka naman COVID, baka ano kung may COVID yun, delikado po. At hindi pa natin alam kung kailan matatapos ng COVID na ito. Mga kapatid, at mga kaibigan, hindi natin alam. So kung palagay lang natin ng ating pananampalataya sa Panginoon, siya nakakaalam ng buti para sa atin. So tayo po ay magtatapo sa maikling panalangin. Habang banal, muli kami nagpapasalamat at kami po ay ligtas pa rin hanggang sa araw na ito sa COVID. At kami po ay nananatili pa rin nasa lupa at nabubuhay at naglilingkod sa inyo, Diyos. Kami nagpapasalamat din sa lahat ng kaligtasan ibigay sa amin sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, sa lahat ng aming pangailangan na ibinibigay sa araw-araw. At ang iyong pagpapatuloy na pagpapatawad sa iyong mga pagkakasala. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagkakapagkakasala sa inyo. Dinadalayan po namin ang kapatid namin si Brother Roming na sa kasalukuyan po ay naghihintay pa rin siguro ng kanyang kwarto sa isang ospital. Sana po ay siya magkaroon ng panggalingan. Ngayon din po si Brother Junapata, sana po ay hindi lumala ang kanyang COVID at manatiling siyang symptomatic. Ganun din po ang pangkin na si Tish, na gayon sana itong patuloy na siya nasa magandang, mabuting kalagayan. At sana po kami ay huwag nang maiwasan po itong COVID na ito. At sana po ay patubayan nyo kami, may pagpatuloy ang aming pag-aaral sa mga salita. Ang mga bagay tayo may hiningi, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Meron po huling message. Kay galing po kay Sister Marcel Sanchez Atibagos. Thank you so much, Brad. Natapos din natin ng Genesis. Napakaganda kanya. Excited na ako sa next book, Exodus. Maganda yung Genesis, maganda rin ng Exodus. Dahil yun ang pag-alis nila mula sa lupain ng Egypto. Yun ang katuparan ng Genesis chapter 15. Sila ay naging dayuhan sa lupain ng di kanila at sila ay pahirapan sa loob ng 4 taon. At sila ay labas na maraming pag-aari, kanyan sabi ng Diyos. So yun po ang ating tutuhayan aklat ng Exodus. Mali natin pag nagpatuloy itong COVID din, matapos natin ang buong Biblia. Hindi natin alam. Pagka magandang paglalakbay po yun, maubos natin ang pahina ng balaksulatan. Diba isang karangalan po sa atin yun na mabasa natin ang lubusan, ang salita ng Diyos. Pero ngayon pa man, mag-ingat po tayo palagi. Huwag natin ilagay ang ating mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Be safe. Stay safe, mga kapatid.